Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng Talakayan natin dito po sa aking bagong YouTube channel, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po, nagdi-discuss ako ng piling-piling topic. Yung gusto kong i-discuss itong topic na to para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan, ang veritas, dahil ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyo, usapan natin ito. Ha? Trinaydor na ni Amy ang kapatid niya para maging VP ni Sara, pero parang di pa yata mangyayari. Ha? Kumbaga, grabe na yung ginawa mo. Ha? Ano na, obvious naman. Ha? Halos grabe ang pinakita, ang ginawa niya. Trinaydor niya yung kapatid niya sa mga sinasabi niya, sa mga ginagawa niya. Ha? Inano niya, mas sumama pa siya sa mga Duterte kaysa kapatid niya. Ang pinaka-purpose niya, malinaw naman, maging ka-running mate ni Sara. Pero sa mga lumalabas ngayon, parang hindi mangyayari na maging vice president siya eh. Ha? Bakit? Tingnan niyo yung mga grabe ang reaksyon sa kanya. Nung lumabas nung magdeklara si Sara, natatakbong presidente sa 2028, kaagad-agad naglabas ng statement si Amy Marcos. 'Di ba? Naglabas kaagad siya ng statement. Suportado niya raw ang pagdideklara ni Sara ng pagka-presidente. At si Sara daw ang solusyon sa problema ng bansang ito. Lahat daw ng si Sara daw ang kabaliktaran ng lahat ng mali sa gobyernong ito. Imaginein mo 'yan. Si Sara ang kabaliktaran ng lahat ng mali sa gobyernong ito ng kanyang kapatid. Sasabihin mo no, ganun. Saka nung 'di ba nung rally ng iglesia, talagang grabe yung mga pinagsasabi niya tungkol sa kapatid niya. Ang haba nung speech niya doon sa rally ng iglesia. Linantad niya sa publiko yung tungkol sa issue ng paggamit ng illegal na droga ng kapatid niya na hindi natin alam kung totoo ba yun. Pero kapatid mo yun. Tapos talagang siniraan niya ng todo. Siniraan niya ng todo si PBBM noon. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita sa mga supporters ng Duterte na siya ay Marcos, pero ayaw niya sa Marcos. Iniwan niya na ang kanyang kapatid, tinakwil niya na ang kanyang pagdating sa grabe na ang mga kanya sa kanyang kapatid para ipakita sa mga supporters ng Duterte na tiwalaan siya. Ang gusto niya, pagtiwalaan siya ng mga Duterte na kahit siya Marcos, pwede siyang maging running mate ni Sara. Duterte Marcos. Yun yung inaano ni Amy. Yan yung gusto niyang mangyari. Duterte Marcos. Gusto niyang mag-vice kay Sara. At para maging vice siya ni Sara, si Sara walang problema sa kanya. Pero yung mga supporters ng Duterte, duda sa kanya. Si Panelo lang, walang tiwala sa kanya. Walang tiwala. Sila Jimmy Bundok, Padilla daw sila. Sila Pantaleon Alvarez, Marcoleta. Yung iba, Bongo. Wala. Ang nagsabi lang na si Amy yung gusto niyang mag-vice, si Padilla. Tapos ngayon, nagbago ng salita na si Padilla. Sabi ni Padilla, siya na lang. Handa naman siyang mag-vice president. So, ibig sabihin, lahat ng mga grupo ay ayaw kay Amy. Lahat ng grupo ng DDS. Nung nagdeklara si Sara, ang mga lumalabas na pangalan, gusto nila ni Jimmy Bundok, si Padilla. Ang gusto ni Panelo, kung hindi si Padilla, Bongo. Ang gusto ni Bebot Alvarez ng Partido Reforma, dating speaker, Marcoleta. Walang Amy Marcos. Kahit si dating COMELEC Commissioner Bing Guanzon, Padilla. Ang may gusto lang kay Amy, sabi si Padilla nung isang araw,
pabiro niya, girl power daw. Pero kanina ang pahayag na ni Padilla, siya daw handa naman siyang mag-vice president. Parang nasabihan si Padilla, "Wag mong i-float yung pangalan ni Amy." Kaya sa tingin ko dito, trinaydor mo yung kapatid mo, parang maging vice president ka ni Sara, tapos sa bandang huli parang hindi naman mangyayari. Kasi ayaw ng mga DDS, ayaw nilang mangampanya ng Duterte Marcos. Kumbaga, grabe yung galit nila sa Marcos, ha? Na kahit pa yan si Amy Marcos, galit sila dito, basta't Marcos. Ayaw nilang mangampanya, ang gagawin mo, Duterte for President, Marcos for Vice President. Di Duterte Marcos pa rin yan, ayaw nila. Bakit ka magmamarcos? Nandiyan naman si Padilla, nandiyan naman si Bongo, nandiyan si Marcoleta. Parang marami namang pagpipilian na maging Vice President ni Sara. Kaya lang, ang gusto talaga ni Amy, mag-vice kay Sara. Kaya nga, umabot na siya sa punto na sinisiraan niya ang kapatid niya, inaatake niya ang gobyerno ng kapatid niya, trinaydor niya na ang kapatid niya dahil nga gusto niyang maging VP ni Sara. Pagkatapos ngayon, hindi mangyayari. Karma, no? Karma. Hindi naman pa. Hindi niya kasi makumbinsi ang mga DDS na totoo siya. Hindi. At saka hindi talaga masikmura ng mga DDS sa galit nila sa Marcos. Personal na ang galit nila sa Marcos eh. Kaya hindi nila talaga madala na Duterte o Sara Duterte tapos Amy Marcos. Marcos pa rin yan. Paano na kaya itong si Amy? Oh, yan yung masaklap na sa kanya. Trinaydor mo na yung kapatid mo para lang maging vice president ka ni Sara tapos hindi ka mapipili kasi ayaw sa iyo ng mga DDS. Walang tiwala sa kanya eh. May mga tumitingin sa kanya Trojan horse. O kaya may tiwala man sa kanya pero ayaw talaga nila ng Marcos na maging vice president ni Sara. Ayaw nila. Kaya hindi na sa sobrang galit ng mga DDS kay Marcos, kahit pa si Amy nakasama na nila, hindi. Iba na lang. Ayaw na namin mabanggit ang Marcos. Ayaw na nilang makita sa wala nga namang gagamit ng ibang pangalan si Amy. Kaya masaklap yung na yan ni Amy Marcos. Kahit si dating Comelec Commissioner Bing Guanzon, kaibigan niya na yan ha. Kaibigan niya ni Amy. Pero ang ini-endorse pa rin ni dating Comelec Commissioner Guanzon, Padilla. Padilla. Oh. Yung iba naman Bongo. Pero yung iba, yung mga politiko sa Partido Reforma, sila Bibot Alvarez, Pantaleon Alvarez, Marcoleta daw sila. Walang Amy. Ang narinig lang natin na nag-endorse kay Amy, si Robin Padilla. Nung isang araw. Pero pabiro niya yon. Nung tinatanong siya kung magiging vice president ni Sara, sabi ni Padilla, hindi ako. Ito, si Manang Amy. Siya yung vice president. Ano yan? Sabi ni Padilla, girl power. Subukan naman natin ang girl power sa Pilipinas. Duterte o Sara Amy. Kaya lang, ngayon, biglang nagbago si Padilla ng statement. Mukhang may kumausap. Wag mong papalutang yung pangalan ni Amy, hindi yan. Magagalit ang mga DDS diyan. O biglang ang announcement na ngayon ni Padilla, siya daw handa naman siyang mag-vice. Biglang pihit eh. Handa naman daw siyang mag-vice. Ano yan? Mula pa daw pagkabata, ready siyang maging vice president. Basta sabihin lang daw ni Digong. Yun. Kaya, sino pa ngayon ang magtutulak kay Amy? Wala na si Padilla, nagbago na. Mukhang kinausap na yon. Huwag mong babanggitin si Amy. Wala akong alam na nagdadala na kay Amy. Ang mga nakita kong mga post, Bing Guanzon, Padilla, si Salpanelo, nakita ko yung post, ano daw siya. Kung hindi Bongo, Padilla. Si Jimmy Bundok, Padilla. Yun, walang Amy. Sinira mo yung kapatid mo, sinisiraan mo. Para ipakita lang sa mga DDS na kaisa kanila, pero ayaw pa rin sa iyo. Ay, anong nangyari kay Amy Marcos? Magandang araw mga kabunyo.